Guys, pag-usapan nga natin itong pagkuha ninyo ng brand new na sasakyan through auto loan. Dahil marami akong mga followers ang nagtatanong sa akin kung saan nga ba daw sila mas makakamura o may mas magandang offer pagdating sa auto loan. Yung tipo bang mababa talaga ang interest. May mga followers ako na nagsabi na o nagtatanong na, Sir George, okay ba yung sa mga bangko na online? Yung meron silang auto-compute, kung ano yung kursunada kong unit, ilalagay ko doon, ilang percent ang down payment, ilang terms, let's say 5 years to pay. Nag-auto-compute. Okay ba yon? Accurate ba yon? At meron na rin silang application doon. Pwede na akong mag-apply doon anytime. And may iba naman na, Sir, okay ba yung bangko kung saan ako depositor? Mas okay ba yung kaysa online? Mas okay ba yon compared sa dealership? Yung iba naman ay, Sir, ang ganda ng offer ng dealer. Tingin nyo, mas okay ba ito compared sa bangko? Yan ang sasagutin natin sa video ito. So kung first time lang po kayo nanonood ng video ito, please consider it subscribe na mga ka-idol. I-follow nyo na ako sa aking Facebook page. Paki-like na rin mga ka-idol para dumami pa ang ating mga followers. So kung ako ang tatanungin ninyo based on my experience, okay ang online bank. Okay din siya. Well, at least, meron po kayong ballpark figure o matatansya po ninyo kung magkano ba talaga ang magiging down payment ninyo at magiging monthly ninyo. But, doon sa figure na yon ay considering parang inaayon mo lang talaga na, ganito pala yung average na ida-down ko. Ganito pala yung average na magiging monthly ko. But, hindi yun talaga totally masusunod. Dahil yun naman po ay online or electronically or may AI po yun. So, hindi siya talaga totally accurate mga ka-idol. Ang pinaka the best ay sa bangko kung saan po kayo depositor. Dahil number one, may kausap po kayo. Number two, magigauge o malalaman po ng bank manager kung kayo po ba ay pasok o approvable o hindi. Dahil kung tingin niya approvable po kayo at may magandang credit records po kayo o maganda po ang flow ng inyong pera sa bangko, may magandang deposit po kayo, definitely, baka i-considered po kayo ng bangko na isa po kayong preferred account. So, when you said preferred account, maganda yung rate na ibibigay sa inyo. Mababa. So, in short, VIP po kayo sa bangko. At kung sa tingin ng bangko ay insufficient ang inyong pondo o ang inyong pera at hindi po kayo medyo qualified, right away sasabihin po kayo ng bangko na, Ma'am, wag muna tayong mag-apply ngayon dahil may nakikita akong hindi maganda sa inyong pangalan o sa inyong account. Maaring may nakita po siya na may record kayo sa dating credit cards ninyo dahil ma-check din nila yun mga ka-idol eh. Lalo na't kung kausap po ninyo yung mismong branch manager. Mag-check po kagad yan. O patingin ng ano mo, ID mo, o, pangalan mo, middle name mo, last name, birth date. Ay, ma'am, meron po kayong ano dito, may problema po kayo sa dati ninyong credit card na hindi po ninyo na-settle. So, siyempre, ikaw as a customer, alangan naman sabihin mo kaagad sa kanya, di ba? Hindi ka naman siguro magko-confess sa kanya, di ba? Pero alam mo na yun mga ka-idol na may tama ka, ipapasettle po sa iyo. So in short, hindi po niya itutuloy ang inyong application kung sa tingin po ng bank manager na may problema ang inyong account. Okay? While sa online banking is it's only a ballpark figure kung magkano ang ilalabas ninyong down payment. Hindi ko lang alam kung kasama na doon ang chattel mortgage at yung insurance. Mas maganda sa bangko dahil uh, on the spot, sasabihin niya sa inyo kung anong promo meron sila ngayon. So let's say, ang promo nila ngayon, ay, sakto, mag-a-apply pala kayo ng auto loan. May promo po kami ngayon. Free ang chattel, free ang insurance. O, pasok ka. While doon sa bangko, walang kakausap sa inyo mga ka-idol. Unless kapag pinilapan nyo na ang application. At kapag sinabit na ninyo inyong application online, that's the time na may tatawag po sa inyong officer para kausapin po kayo or sometimes magkakandak na kagad ng CI kung kumpleto ang inyong mga dokumento.
Yun nga lang, wala kayong mapapag-usapan na promo. Depende na lang kung sino yung kakausap sa inyo na na officer, ano. So ganun mga ka-idol. While sa dealership, okay din ang dealership pagdating sa down payment. Kung talagang ikaw ay tight sa budget pagdating sa down payment, wala ka talagang pang down payment. Pero meron kang inaasahan na malaking pera on a monthly basis. Na yung tipo bang hindi mo naman masyadong pinaghihirapan. Kumbaga, effortless mga ka-idol. Pero kung ang sasabihin natin ay talagang mega kayod ka para lang mag-monthly ka, na mataas ang monthly amortization mo, yung interest, nako, I do not suggest na kunin mo sa dealership mga ka-idol. Dahil sooner or later, baka hilain lang ang iyong sasakyan. Kung ikaw ay bibili ng brand new na sasakyan, na hulugan, see to it na talagang kaya mong bayaran on time. Wag na wag ka magpa-past due. Dahil isang beses ka lang mag-past due, sigurado, red flag ka na, idol. Glaring ka na mga ka-idol. At ang sistema ng mga bangko ngayon, kapag ikaw ay hindi nakahulog ng inyong monthly past due, ay monthly amortization, let's say 1 month, nako, asahan mo mga ka-idol, mga ilang araw lang, ilang linggo lang, may dadalaw na sa yung third party para katukin ka, kunin ang inyong unit, sabihin sabihin sa inyo na, Sir, ma'am, hindi po kayo nakakabayad ng maayos sa inyong sasakyan, ano po ba nangyari? O sige, bibigyan po namin kayo ng ample time para magbayad po. Let's say, less than 1 week lang yan. Pag hindi po kayo nakabayad, wala po tayong choice. It's either i-voluntary surrender po ninyo or bayaran po ninyong ng buo ang inyong unit. So, in short, parang pinagbayad ka na lang ng cash. Kaya ka nga nangutang, di ba? Ganon. So, ang payo ko sa mga followers ko, mag-ipon kayo ng pera para sa pinapangarap ninyong kotse. At huwag po kayong mag-dwell doon sa mga promo na ino-offer ng mga ahente. Kagaya ng low down payment, zero down payment. Huwag po kayong magdi-dwell doon. Dahil kung susumahin mo po yan, let's say, 5 years to pay. Ito, computin nyo mga ka-idol. Kahit zero down payment pa yan, yung monthly amortization mo, i-times mo yan sa 60 months. Doon mo marirealize na, uy, parang bumili yata ako ng isa't kalahating sasakyan ah. O, di ba? Lalo na kung Chinese car yan mga ka-idol, dahil ang Chinese car ay mababa po ang value niyan. Parang bumili ka ng dalawang sasakyan kapag Chinese car ang binili mo. Bakit? Kasi ang Chinese car ay nangangailangan po yan ng malaking down payment. 30% ang minimum down payment po ng Chinese car. Okay? Second is questionable po ang mga pyesa kung talagang may readily available pyesa yan. And then third is resale value. Yun. Medyo ang laki ng difference ng resale value po niyan mga ka-idol. So, dahil sa mataas ang interest, mababa resale value, so parang bumili ka ng dalawang sasakyan kung Chinese brand ang bibilihin mo. Okay? So, ang advice ko sa inyo, kunin po ninyo kung saan po kayong bangko depositor. Go for a higher down payment. See to it na mababayaran po ninyo yan. Dahil pag good payer po kayo sa bangko mga ka-idol, I swear, red carpet po kayo next time na kukuha po kayo ng sasakyan. Hindi po kayo mahihirapan. Kung ika-cash mo naman, good luck. Wala kang credit history mga ka-idol. Mahirapan ka mangutang in the future. Ang cash buyers ay para lang doon sa mga taong ayaw mag-monthly at sobra-sobra ang pera. Sa mga taong seniors na ayaw nang sundan yung kanilang sasakyan o madalang lang bumili ng sasakyan. Pero kung ikaw yung taong updated ka sa mga latest na sasakyan, yung tipo bang magpapalit ka every 5 years, every 10 years, go for financing mga ka-idol. Good choice po yun. Okay? So I hope nakatulong ang video ito mga ka-idol ha? Okay? Kayo na bahala. Try ninyo. Maniniwala po kayo sa mga sinasabi ko.